Nakamute ka. Okay, wait lang ka. Hindi pa naka-live eh. Hindi mo nakita dyan ha. Ha? Iikot sabi ko. Ang lamig naman yan. Yun na yan. Ayan, alright. Hello everyone. Good afternoon. What's up sa lahat ng mga followers and viewers namin dito sa page namin sa Natural Healing Expert by Norvana. So by the way, I'm Angelo Supremo. I'm your host for today and welcome po sa ating weekly live session natin. No? I'm very grateful and happy na ayan, meron ulit tayo na weekly live session dito sa ating Natural Healing Expert by Norvana Facebook through Facebook page, no? So ano nga ba yung purpose nitong weekly live? So sa lahat ng mga first timer or sa lahat ng mga nanonood ngayon, no? Baka iba sa inyo ang tanong is ano ba yung purpose nitong weekly live? Bakit every Wednesday, every 3 PM may ganito po tayo, no? So ito tandaan niyo po, every Wednesday, 3 PM, pag-uusapan natin yung mga importanteng health topics na makakatulong po sa inyo, no? Kasi sa panahon ngayon, ang daming nagkakasakit, ang dami pong nagkakaroon ng sakit, and yung iba naman is madali po magkasakit. Kaya, gumawa po kami ng ganitong live para lang makapag-share po sa inyo ng mga health tips, health education na natural and also simple lang at madaling maintindihan nyo para kayo po mismo ma-apply nyo po kaagad. And today, makakasama po natin yung most trusted tsaka board certified naturopathic doctors dito po sa Norvana. No, actually, nasa 15 years na po yung experience niya pagdating po sa natural healing.
Ibig sabihin, siya po yung tamang tao na papakinggan po natin pagdating po sa health. And I'm very excited sa pag-uusapan po natin ng mga health topics kasi I believe no, na malaking tulong po yun sa inyo lahat. Malaking tulong po lahat ng mga matututunan nyo. And itong tao na to, itong doctor na to, sobrang dami na po niyang natulungan no, using natural healing. So, excited po kami na kayo naman po mismo yung matulungan ni Doc. No? So, hindi ko na patatagalin. Pakilala ko na po sa inyo. Let's all welcome Doc Edward Timonera. Doc, bati naman kayo dito sa mga viewers natin sa Nirvana. Good afternoon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga viewers natin sa weekly live ng ating health experts sa Nirvana. So maraming salamat at magkakasama ulit tayo para makapagbigay ng mga health tips, practical tips para maiwasan yung pagkakasakit at pagkagastos ng mas malaki. Yun, tama, no? Thank you so much, Doc Ed. Again, we are grateful and happy na kasama po namin kayo, no? So, ayun, Doc, simulan natin itong mga topic na I believe na malaking tulong na marinig ng mga viewers natin and also yung mga followers natin dito sa Nirvana. So, simulan natin, Doc, about trangkaso. Ano ba yung masasabi mo, Doc, about sa trangkaso? Ang trangkaso is preventable and manageable if ma-actionan natin na mas maaga. Oo. Ngayon, may dalawa tayong signs na dapat bantayan. Una, yung early symptoms. Ito yung mga lagnat at mga pananakit ng katawan. Pangalawa na sign is yung delikado yun, kung yung ubo mo at saka sipon ay lumalala na. O parang ilang weeks na hindi pa rin nawawala. So, yun ang dapat bantayan. And we have 3 steps or 3 tips. Number 1, sa mga trangkaso, uminom po tayo ng sapat na fluids. Maraming fluids like yung mga tubig, yung natural fresh juices, ng mga citrus fruits. Yan po ay mga mayayaman sa vitamin C. So, pangalawang tips natin sa trangkaso is magpahinga. O, magpahinga po tayo ng tama or mag-bed rest. Kasi kapag tayo ay nagkakaroon na ng trangkaso, ang katawan natin na kailangan or humihingi ng pahinga. O, kaya dapat din 9 p.m. or earlier than 9 p.m. nakakatulog na tayo kasi doon nagre-repair ang immune system 9 to 11 p.m. And pangatlo, magpakonsulta ka agad kung hindi gumagaling. O, wag na nating antayin na lumala, saka pa tayo a-action, di ba? So, yun ang ating mga tips sa trangkaso. Ayun, thank you for that, Doc Ed, no? Lalo na ngayon, usong-uso yung trangkaso, no? Dahil sa maulan na panahon. Thank you so much, Doc, for laking help nito para sa mga viewers and followers natin dito sa Nirvana. So next naman, Doc, ito, ano yung masasabi mo about supplement? Supplements help but only when needed. Oo. Nakakatulong ang supplements kapag kailangan lang. Oo. May dalawang options tayo. Number 1 is yung natural food sources. Ibig sabihin, yung mga supplements na galing sa herbs, sa plants, sa mga roots, o kaya sa mga pagkain. And number 2 is yung science-backed supplements. So, pwedeng ito ay mga laboratory made o kaya prinoseso na. So, nasa capsule form na. Oo, ganun siya. Then, may 3 tips tayo pagdating sa supplement. Number 1, kailangan malaman natin, ma-identify natin yung mga deficiencies. Ano ba yung kulang natin? Kulang ba tayo sa vitamin C? Nadugo na ba yung gums natin? O yun, lack of vitamin C yun. O kaya naman, natunog-tunog na yung ating mga joints. Di ba? Pag minsan natayo, pag na-stretch, uy, may tumutunog. Kulang baka kulang tayo sa calcium o kaya sa vitamin D. Oo. Then, number 2, piliin natin yung mga products or supplements na FDA approved. Oo. So, mas maganda kasi mas safe sila. Oo. Then, number 3, iwasan ang over-supplementation. So, iwasan po natin yung lagi na lang nakadepende tayo dun sa mga supplements. O, na-over na rin tayo, hindi rin maganda yun. Oo. So, yun, Coach Angelo. Ayun, thank you for that, Doc. Napaka-importante talaga, no, na dapat nagsusupplement po tayo.
Ito naman, Doc. Next naman, obesity. Ano naman yung masasabi mo dito, Doc, obesity? Ang obesity, tinataas nito yung risk na magkaroon tayo ng diabetes, ng heart disease, at saka ng pagkaroon ng stroke. Oo. So, kailangan na maiwasan natin yung magkaroon ng obesity. May dalawang causes yan or kausa or pinagmulan. Number 1 is poor diet. Number 2 is sedentary lifestyle or yung papaupong lifestyle, nakaupo lang lagi maghapon o nasa harap ng gadget or laptop. So, iwasan natin yun. Kaya paminsan-minsan kailangan maglalakad, mag-stretching. Oo. Then, yung 3 tips naman natin or 3 steps or 3 tips para sa mga may obesity or para maiwasan natin yan. Number 1 is kumain tayo ng balanced plant-based whole food meals. So, kapag whole food kasi yan, plant-based, ibig sabihin hindi prinoseso, mas madali tayong mabusog kasi mataas ang fiber. So, yun yung nagpapabulk dun sa tiyan natin. Busog na tayo. Pero kapag refined siya, ang dami natin nakakain rice, extra rice, o kaya yung mga white bread, diba, mga biscuits, etc. Then, another tip, number 2 is gumalaw. Oo. Magpapawis tayo at mag-exercise. So, kapag tayo ay nakaupo lang, hindi pa tayo nakakapag-exercise, ay hindi po maganda yun. Okay? Number 3 is regular health check-ups. Kailangan tayo magpatingin sa doktor, magpa-check up. Kasi hindi natin namamalayan na sobra-sobra na pala yung ating katabaan or obese na. So, may mga complications yan later kapag napabayaan. Ayun, thank you for that, Doc. Big help yan, no, na maiwasan yung pagiging obesity. Sige, next naman, Doc, hypertension. Okay. Ang hypertension, tandaan natin, it's a silent killer. Parang sniper, di ba? Ano lang, silensyo lang siya or tahimik lang siya, pero pwedeng ikamatay natin. Delikado yun. Bakit? May 2 signs tayo dyan. Number 1, madalas wala siyang sintomas. Sa umpisa, madalas yan, walang sintomas. Number 2, na signs naman, na sign ay pwedeng nahihilo na tayo, nananakit na yung batok, yan, sumasakit na yung ulo, yan yung sign na pwedeng may hypertension na tayo. And 3 tips naman natin pagdating sa alta pressure or high blood ay kailangan i-monitor natin at i-record yung ating blood pressure. Kapag tayo ay nakakaramdam na ng pagkahilo, sumasakit ang ulo, masakit ang batok, at saka may BP set naman tayo, tapos mataas na, nalaman na natin 140/100, magsimula na tayong mag-record, mag-monitor. Everyday, ilagay na natin yan sa journal natin para mabantayan. Number 2, iwasan na ang mga karne at maaalat na pagkain. Yun. So, kasi yung sobrang alat, yun, nagpapahirap sa kidney, magpapahirap din sa ating blood pressure. At pangatlo, mag-ehersisyo araw-araw. So, yan yung mga tips natin sa mga may high blood. Thank you for that, Doc. Lalo na ngayon, ang daming mga tao na may hypertension, no, or high blood. Kaya big help, Doc, sa kanila, Doc Edward. Next naman, Doc, ano naman yung masasabi mo about lifestyle? Ayan, sakto to sa hypertension, Doc. Yung healthy lifestyle, it prevents chronic illnesses. Makakaiwas tayo sa mga malalang sakit. Kaya dapat talaga healthy lifestyle, healthy living. So, may dalawa tayong choices. Healthy versus unhealthy habits and active versus sedentary living. So, tayo lang naman ang solve ng ating mga problems kasi it depends upon our lifestyle and diet, di ba? So, either healthy or unhealthy habits or active or versus sedentary, nakaupo lang. O kaya tayo ay palaging aktibo, naglalakad, nagpapapawis, yun. So, nagja-jogging, yun yung mga dalawang choices natin. And we have 3 tips para sa lifestyle. Number 1, eat smart. So, syempre, kailangan maging matalino tayo. Piliin natin yung tamang pagkain. Number 2, sleep right. Kailangan matulog tayo sa tamang oras. Kasi kapag puyat tayo,
doon nagre-repair ang ating katawan, di ba? So, kapag hindi fully recharge, tapos matindi yung stress, matindi yung trabaho, hindi tatagal yung ating katawan. Number 3, move daily. Kailangan talaga galaw-galaw. Sabi nga, para maiwasan yung pagkakasakit or stroke, di ba? So, move daily. Yun yung pangatlo. So, yan, coach, ang tungkol sa lifestyle. Thank you so much, Doc. Ayan naman, next naman, Doc, ano naman yung masasabi mo about massage? Wow, nakaka-relax. Oo. Massage improves circulation and reduces stress. Malaking tulong ng massage sa pagpapaganda ng daloy ng dugo at nakakabawas din ng stress natin. May dalawang benefits ang massage. Hindi lang po, number 1, physical relaxation. Number 2, mental well-being. So, hindi lang sa physical na na-relax ka, pati yung brain. Kapag kasi dito nagtatighten na yung muscle dyan, so, kailangan i-massage yan, palambutin. Kasi pag tighten na yung muscle, poor na or mabagal na yung sirkulasyon. Tapos, pati yung paghinga mo, parang shallow na, mababaw na. Tapos, hindi makaakyat yung oxygen sa brain. Kaya, malaki ang tulong ng massage. Pag minasage, ayun, may effect din siya sa ating mental well-being. And we have 3 tips pagdating sa massage. Number 1, choose a licensed therapist. Number 2, limit sessions to safe frequency. So, wag naman yung palagi o kaya naman may mga nagmamassage kasi na parang alam mo pagkatapos mo bugbog ka. Hindi. O wag tayo dun sa mga alam mo yung pagkatapos ng pagmassage parang ilang araw ka bago makaligo, hindi ka makagalaw, hindi maganda yon. And pangatlo, use massage as support, not cure. So wag natin gamitin na yung pagpapagaling ay nasa massage na lang lahat. So it's a support only, not cure. Ayun. Thank you for that, Doc. And naman next naman, ano naman yung masasabi mo, Doc, about fasting? Fasting helps metabolism and repair. So, inaayos niya, pinapaganda niya yung pagpaprocess ng pagkain. Pag nagpa-fasting tayo, nagiging active na, nagiging efficient yung ating mga cells, yung ating mga organs, tissues, organ systems. So, yung pagkain nako-convert ng efficiently into energy. Yun yung metabolism. Yung repair naman, yun yung pag-heal or pagpapagaling. So, pag nagpa-fasting tayo, wala tayong kinakain, therefore, ang brain energy nakafocus sa pagre-repair ng ating katawan, hindi sa pagtunaw ng pagkain. Ngayon, may dalawang types or klase, dalawang uri ng fasting. Number 1, intermittent fasting. And number 2, prolonged fasting with guidance. So, sa intermittent fasting, yun yung mga 16 hours na hindi ka kakain. So, let's say, sa madaling salita, 2 meals a day. 2 meals a day, breakfast or lunch, breakfast and lunch lang. May pagitan na 5 to 6 hours. So, yan yung mas healthy. And prolonged fasting naman, may mga tao na kaya nilang mag-fasting for 3 days, may iba 5 days, pero kailangan yan with guidance, experts guidance. And 3 tips naman pagdating sa fasting. Number 1 is start gradually. Huwag nating bigla-bigla, una pa lang sabak sa fasting, 3 days agad. Magugulat yung katawan mo, magkakaroon ng matinding reaction. And number 2 is stay hydrated. Huwag nating hayaan na kulang tayo sa tubig kapag nagpa-fasting. Bakit? During fasting, nakafocus kasi ang katawan sa pagre-repair, sa pag-eliminate ng dumi. So kapag kulang sa tubig, hindi mapa-flush out yung toxins sa loob, di ba? And number 3, consult your doctor. So, mas maganda pa rin na may guide tayo pagdating sa pagka-fasting. Alright, thank you for that, Doc. Next naman, ito related to Doc sa fasting or minsan dapat iwasan. Ano naman yung masasabi mo, Doc, about rice? Okay, ang rice is our main source of energy dito sa Philippines. Diba? Yan yung common staple food natin. Ngayon, hindi naman ibig sabihin na tatanggalin na natin yung rice. Kailangan natin yung carbohydrates kasi gumagalaw tayo everyday. Hindi pwedeng wala tayong carbohydrates. That's for energy. So, kailangan lang maging balanse.
Kailangan lang maging balanse para hindi siya magdulot ng obesity, diabetes, or hypertension. Now, meron tayong option pagdating sa rice. May tinatawag na white rice or polished rice, pinaputi na. Ibig sabihin, natanggal na yung rice bran o yung masustansyang part. Pangalawa naman, yung unpolished rice or yung brown rice, red rice, black rice. Ang tawag namin dyan is unpolished rice. So, ibig sabihin, hindi siya pinaputi. Nandiyan kasi yung fiber, nandiyan yung mga essential fatty acids, mga minerals, na wala na dun sa puting bigas. So, nasa sa atin kung alin ang gusto nating pipiliin. Pero, para sa akin, ang ipapayo ko, dito tayo sa unpolished rice. Kung hindi naman kaya, pwede pong mix white and black rice. Yun, gawin nyo po yun. So, ibabad nyo muna sa gabi, hugasan 2 beses yung black rice, then kinabukasan, ibabad overnight, kinabukasan hugasan din 2 beses, then isama na yung white rice. Pwedeng 50-50. Sabay na po yan maluluto kasi malambot na yung black rice. Okay, so may 3 tips naman tayo dyan. Yung number 1 is portion control. So, instead na mag 2 to 3 cups tayo ng rice, itry natin na mag 1 cup na lang. Oo. 1 cup per meal para mas maiwasan natin yung magdagdag ng timbang, tumaas yung sugar or mag-spike, di ba? At mas lalong dagdagan po natin yung gulay at saka protein. Then, number 2 na tips pagdating sa rice ay switch slowly. Oo. Kung hirap ka sa brown rice, mix muna 50-50 with white rice until masana yung taste buds. Yun. Totoo yun. Maraming mga kabataan or kahit adult ay hindi daw masarap yung brown rice o kaya black rice o red rice. Totoo kasi binigla nila puro. 50-50 yun yung sinabi ko kanina. Or 40%, 60% yung white rice. So 30% yung black rice, 70% pwedeng ganun. So, switch slowly. Yun yung tip number 2. Yung tip number 3 is timing matters. Mas maganda yung rice intake sa daytime para may mas oras na may mas time na ma-burn. Oo, masunog yung carbs. Iwasan yung rice sa gabi. Kasi patulog na tayo dun eh. Kapag nag-rice pa tayo sa gabi, hirap na yung ating katawan para tunawin yun. Mas magdadagdag yun ng timbang o kaya bilbil sa ating katawan. Alright, thank you for that, Doc Ed. Ayun iwasan ang kanin sa gabi. Thank you, Doc. Ayan. Next naman, Doc, about naman sa fiber. So, ano yung masasabi mo, Doc, about fiber? Fiber is key to digestion and heart health. Oo. Napakalaking tulong ng fiber pagdating sa ating digestion, sa ating gastrointestinal tract health, at saka sa heart health, sa puso. Then, mayroon tayong 2 sources ng fiber. Number 1 is soluble fiber. Ito yung nasa oats o kaya nasa apple. Oo. Then, we have also insoluble fibers. Ito yung mga nasa gulay o kaya nasa mga grains. So, pag sinabing soluble fiber, nalulusaw. Oo, nalulusaw. Yung insoluble fiber, hindi siya nalulusaw. So, ang tawag naman dyan sa insoluble fiber, prebiotics. Pagkain ng probiotics. Ibig sabihin, yung probiotics, good bacteria, ang pagkain nila is yung mga insoluble fiber, hindi nalulusaw na fiber. Bini-breakdown nila yun. Yun yung pagkain nila. Then, we have 3 tips. 3 tips sa pagdating sa fiber. Number 1 is eat more fruits and vegetables and root crops. Yun. Eat more fruits and root crops. Mas maganda kasi yung mga gulay, yung mga prutas at saka yung mga root crops, mayaman po kasi yan sa fiber. Number 2, palitan natin na yung mga karne ng plant-based protein. Lalo na kung ikaw ay nakakaramdam na ng mga matinding sakit, malala na, may cancer na, may diabetes, na stroke. Ayan, hindi na kaya ng katawan yung karne. At ang karne, walang fiber po yan. Oo. Pero yung mga beans, seeds, nuts, yun, mayaman yan sa fiber. At the same time, may mga phytochemicals pa sila. So, mas malaki ang tulong niyan sa ating heart health, sa ating digestion, at sa iba pang mga metabolic na mga diseases. Then, we have number 3, add powdered greens. Ano yung mga example ng powdered greens? Yung mga barley, yung mga moringa, wheatgrass na naka-powdered form na.
ilagay natin yun, ihalo natin sa drinks natin o kaya naman dun sa ating shake o kaya dun sa ating cereals o yung oats in the morning. So, yun yung mga tips natin para mas dumami yung ating intake ng fiber at maging healthy tayo. Ayun, thank you for that, Doc. Napakaganda ng fiber, no? Laki nung naitutulong nito para sa health natin. Next naman, Doc, ano yung masasabi mo sa vitamins? Vitamins are essential lalo na kapag galing siya sa ating mga kinakain. These are best kapag galing siya sa ating food. Oo. May dalawang options tayo ng vitamins pinagkukunan. Number 1 is whole foods. Oo. Yung mga whole food, hindi na prinoseso, hindi giniling, hindi pinaputi, kumpleto pa yung mga sustansya. Especially if we eat fruits in season. Yung mga pagkain na, alam mo yun, talagang time nila na season nila. Yun ang mga maraming sustansya, maraming vitamins. And number 2, supplements when necessary. Ito naman yung mga nasa capsule form, naka-tablet, or mga syrup, o pwedeng ganon. So, ito yung vitamins na nabibili natin sa ating, sa mga online store o kaya sa drugstore o mga sa butika, mga ganon. Then, we have 3 steps or 3 tips pagdating sa vitamins. Para maging healthy ang ating pinagkukunan ng vitamins, number 1, eat rainbow-colored plant-based meals. So, yun, nabanggit ko na ito dati. Kapag iba-iba yung kulay ng kinakain natin, kapag may white, that's good for immunity. Halimbawa, may violet naman, that's good for the brain, antioxidants din yan. Green for detoxification, red for the blood, for the circulation and heart, and others. Then, number 2 na tips natin is eat raw food or salad. Kapag tayo ay may mga salad na kinakain, ibig sabihin, yung mga hindi na dumaan sa init or luto, kompleto pa yung sustansya niyan. Mayaman pa yan sa enzyme at vitamins. Kasi maraming vitamins nasisira kapag ininit na yung pagkain. Halimbawa, yung vitamin C namamatay or nasisira kapag nasa apoy o under the heat of the fire. Then number 3 is drink fresh natural fruits or vegetable juices instead ng mga commercial juices. So, yung mga fresh na dalandan na hiniwa at saka piniga o kaya carrots juice, yan may mga vitamin A, vitamin C, vitamin E sa ano naman yun, sa mga seeds pala, sa mga seeds, hindi yun sa fresh natural juices. So vitamin A, vitamin C, madalas yan sa mga pinipiga na gulay at saka prutas. Alright, thank you for that, Doc. Ito naman, next, ano naman yung masasabi mo, Doc, about first aid? First aid saves lives. Oo. Nakakatulong iligtas ang mga tao o ang mga malapit ng mapahamak or mamatay kapag may first aid. So, ano to yung dalawang key ideas? Ano yung dalawang key ideas pagdating sa first aid? Number 1 is right response. Kailangan tama yung pagre-responde. Baka naman nataranta, bigla na lang kung ano, binuhat agad. Kung may fracture, hindi yun maganda. Masakit yun. Number 2, right timing. So, kailangan din talaga nasa tamang timing. Huwag tayong pabigla-bigla. So, yan yung very important na key ideas pagdating sa first aid. Right response and right timing. And we have 3 tips. Ano yung 3 tips natin pagdating sa first aid? Number 1, stay calm. So, dapat kalmado lang tayo. Huwag tayo yung natitense, natataranta, tayo patuloy yung, parang alam mo yun, tayo pa yung nauna na nahimatay. Di ba? Hindi maganda yon. Number 2, call for help. So, kapag hindi natin kaya at wala naman tayong kaalam-alam, hindi tayo nag-aral sa Red Cross ng first aid, humingi tayo ng tulong sa iba. Yung 911 o kaya kung anumang pwedeng i-dial, let's say sa kung anong malapit dyan na pwedeng makahingi ng tulong. Number 3 is do basic aid. Ano yung mga basic aid na pwedeng magawa? Yung CPR o kaya yung wound care. Halimbawa, nasugatan, tapos dugo ng dugo, yun. Pwede natin tapalan ng tela, tapos iangat para pag nakaangat yan, halimbawa dito yung sugat, hindi na siya against gravity, therefore, mababawasan yung pagdaloy ng dugo. So, yan coach yung ating tips sa first aid. Thank you for that,
Doc, big help yun, no, na dapat alam natin kung ano yung gagawin pag first aid. Unang-una, stay calm. Natawa ko, Doc, about dun sa sinabi mo na siya pa yun nauna. Sige, next naman, Doc. Ano naman yung masasabi mo about awareness? Ayan. May kasabihan na knowing risks leads to healthier choices. Kapag alam natin yung mga risk or yung mga delikado na mangyayari, yun, magkakaroon tayo ng pagkakataon na hanapin yung mga healthier options or healthier choices. So, ano yung two aspects pagdating sa awareness? Number 1, health awareness. Number 2, lifestyle awareness. So, pag sinabing health awareness, ito yung kaalaman mo regarding sa health risk at saka benefits. And pagdating naman sa lifestyle awareness, ito yung pagkaunawa mo sa kung paano nagkakaroon ng impact yung ating mga pagpipili or choices at behavior sa ating health and well-being. So, dalawang aspect, health awareness and lifestyle awareness. And we have 3 tips pagdating sa awareness or pagiging may alam. Number 1 is educate yourself. Kailangan maghanap tayo, mag-seek ng reliable information. Hindi lang tayo basta na, nakita ko sa FB, ganito, na sulong agad, dapat pala ganito. Hindi na pinag-aralan kung tama ba, ito ba talaga ay maraming mga expert ang sumasang-ayon sa ganito. So, kailangan i-research and alamin kung reliable yung information. Number 2 is observe your body. So, ang katawan natin may mga signs and symptoms na pinapakita. So, kailangan maging aware tayo doon sa mga signs and symptoms. Halimbawa, mayroon kang pimples dito. Ano ba yung ibig sabihin pag may pimples dito? Ito po ay connected sa large intestine. Pag dito naman, small intestine. So, yan, mga simpleng bagay. Pag sumasakit yung forehead mo, yun, ibig sabihin, yung gut health mo o kaya yung ating bituka, pwedeng may mga nakabara dyan. May mga unhealthy foods na nandyan na naka-stack, nag-i-irritate sa'yo. Number 2, number 3 na pala tayo. Take proactive action. Anong ibig sabihin ng proactive action? Ito yung mag-adapt tayo ng healthy lifestyle. Kailangan, ikaw mismo, naiintindihan mo kung ano yung ginagawa mo. Yun yung ibig sabihin ng proactive action. Intelligent self-help. Ibig sabihin, hindi mo lang iaasa sa doktor. Ikaw mismo, alam mo kung ano yung paraan para maiwasan yung matinding mga sakit na yan. Ayan, alright. Thank you so much, Doc Ed, no? About awareness, very important. Next naman, Doc, ano naman yung masasabi mo about monitoring? Regular monitoring prevents complications. So, may iwasan natin yung mga komplikasyon kapag tayo ay regular na nagmo-monitor. Ano yung mga minomonitor natin madalas? May 2 things to monitor. Number 1, yung vitals natin. Ano yung mga vitals? Yung BP, yung sugar. Yan po yung mga example na dapat minomonitor palagi. Number 2, yung habits. I-check natin yung tulog natin, yung diet natin, kung nag-exercise pa ba tayo. Kasi kapag lagi lang tayo nakaupo, lagi lang nakahiga, lagi lang kumakain, ayun, kailangan ma-monitor natin yung timbang din natin, di ba? So kapag nakita na natin na, above normal na yung ating weight or overweight na, ibig sabihin, later on, pwede magkaroon ng komplikasyon yan. Then, 3 tips. Ano yung 3 tips natin sa monitoring? Number 1, track daily. So, kailangan may sinusulatan, may journal tayo. Sinusulat natin, halimbawa, yung BP, yung blood sugar, kasi doon natin makikita kung papataas ba or papanormal. Kasi kung hindi tayo nagtatrack, hindi tayo nagre-record, wala tayong mache-check kung ano na ang status, kung pagiging papunta ba sa pagiging healthy or pa-worse pa or pagiging pasama na ng health mo. Then number 2, use apps or devices. Maraming apps ngayon na pwedeng ma-measure yung iyong heartbeat, yung heart rate, di ba? Yung pulse rate, etc. etc. So, pwede tayong gumamit ng mga apps na makaka-monitor ng ating vitals, pati yung ating habits. Minsan, pati yung pag-inom ng tubig, pati pagtulog mo, kaya nang i-track doon sa mga apps na yan. Number 3 is
share with your doctor. So, kailangan talagang wag nating kaligtaan yung pagpatingin sa doktor, magpakonsulta. And i-share natin sa ating mga doctors yung mga na-track natin, na-record natin dun sa ating journal para naman matulungan tayo magabayan ng ating mga doktor. Alright. Doc, next naman ito. Ano yung masasabi mo, Doc, about aging? Healthy aging is possible with right choices. Oo. Pwede mangyari na tumanda tayo pero healthy pa rin. Kagaya ng mga 5 blue zones. Yung 5 blue zones nasa Okinawa, Japan, Loma Linda, California, Costa Rica, Nicoya, Sardinia, Italy, Icaria, Greece. 5 lugar, umaabot sa 120 years old. Oo, bihira sa kanila ang may high blood, bihira ang may maintenance, may cancer, may diabetes. Bakit? It's because 95% ang kinakain nila plant-based whole food at lagi silang nasa open air. Oo. Tayo nasa aircon, di ba? Oo. Tapos nasa arawan sila, nagpapaaraw. So, mataas ang vitamin D level, malakas ang immune system nila. Ngayon, we have 2 changes. Oo. Mayroong 2 changes na nangyayari sa aging. Number 1, physical decline. And number 2, mental changes. So, physically, nagiging wrinkled na yung ating face, yung skin, di ba? So, pati yung muscle, lumiliit na. Pero alam nyo ba, ang muscle pala, kapag marami tayong muscle, mas matagal tayong mamatay. So, napaka-importante na nagba-bodybuild tayo. Nag-gym tayo, nag-exercise tayo. Kasi, yun pala, isa rin sa longevity secrets. Okay? Number 2, mental changes. So, yung mga pag nag-iedad na, tumatanda na, makakalimutin na, di ba? So, ano yung mga tips na pwede nating gawin kapag may mga mental decline or changes na nangyari? Number 1, stay active. So, huwag tayong tulog lang ng tulog, nakahiga, nakaupo, nakamukmok, hindi. Kailangan physically active. Mapansin nyo, yung mga nanay or lola na palaging nagtatrabaho, matagal ang buhay nila. Okay? Number 2 na tips natin sa aging, eat nutrient-rich foods. Kailangan kumain tayo ng mga masustansya. Halimbawa, yung mga sinabawan na gulay, na may okra, na may talong, na may sitaw, and other greens. Kapag ganun, mas healthy yun kasi wala pating masyadong fried or prinito. Then, number 3 is stay socially connected. Hindi pwedeng nag-iedad na nga, nagsusolo-solo ka lang. Kailangan maging masayahin ka. Kapag may sociability ka or may socialization ka, yun, mas nagiging masayahin ang environment, yung atmosphere, at nagkakaroon ng purpose yung buhay mo. Kasi may kakausap ka. So, yun yung mga tips natin sa aging, Coach Angelo. Thank you for that, Doc. Grabe, actually, daming gusto na bumata, no? Or kaya naman, hindi tumanda. So, yes. Make sure na i-follow natin yung tips ni Doc Edward. Ayan. Next naman, Doc. Last topic na tayo. Ano naman yung masasabi mo, Doc, about gut health? A healthy gut means a healthy body. Kapag malinis ang ating bituka, walang mga chemicals, irritants, mucoid plaque, or mga unwanted foreign matters na nakapasok dyan, magiging healthy tayo. Okay? 2 signs na ang ating gut health ay poor na, kaya mahina, masakitin na yung ating bituka. Number 1, kapag nakakaranas na ng constipation or bloating. Madalas, kapag hindi na nakakadumi ng regular, after 3 days pa bago makadumi. O kaya naman bloating or bloated. Ibig sabihin, busog pa rin kahit ilang oras na yung lumipas. Number 2, na pangalawang sign na poor na yung gut health natin is weak ang ating immune system. Weak immunity. Kapag madalas tayong sipunin, ubuhin, lagnatin, makapitan ng infection, ibig sabihin, yung ating bituka, maraming mga toxins na dapat ma-cleanse out. Kailangan mag-cleansing and detoxification. So, 3 tips natin para maging healthy yung ating gut health is number 1, eat probiotics and prebiotic foods. So, ano ba yung mga probiotics? Yung mga probiotics, yun yung may mga good bacteria. Saan makukuha yan? Dun sa ating kimchi, sa sauerkraut, o kaya sa kefir. Yan yung mga natural and plant-based na sources ng good bacteria. And prebiotic naman, pag sinabing prebiotic, yun yung mga
MAFA fiber, yung mga insoluble fiber. So, yan yung pagkain ng good bacteria or probiotics. Then, number 2 tips natin is go organic plant-based whole food. Kapag kumain tayo ng mga organic, walang pesticide, walang chemicals, hindi prinoseso, at saka hindi yung mga chemically processed na pagkain or chemically laden foods na may mga flavorings, colorings, hindi ganon. Kapag plant-based whole food, yun ang gustong-gusto ng ating bituka. Kasi marami ang fiber, marami ang enzymes, marami ang antioxidants. Yun, panglaban sa free radicals. Then number 3 is stay hydrated. Kailangan tayo palaging may naiinom na tubig. Hindi yung ibang mga commercial juices na marami ang sugar ha. Hindi rin yung mga soda. Oo. Kailangan stay hydrated. Pure water ang ating inumin o kaya fresh juices or mga tsaa. So, yan po ang ating tips para maging healthy yung ating gut. Alright, grabe, ang dami naming natutunan today sa iyo, Doc Edward, no? And sobrang maraming salamat sa mga insights at sa mga tips mo about natural healing. And syempre, gusto rin natin magpasalamat sa lahat ng mga viewers at followers natin na tumutok today, no? Kumbaga nag-effort, nag-commit na manood ng live kasi alam natin na makakatulong po sa inyo itong mga health tips na binigay ni Doc Edward. So Doc, meron ka bang last message sa mga viewers and followers natin dito sa Natural Heal, dito sa ating page? Okay. Or before tayo mag-pray, Doc? Okay. So, maraming salamat una sa lahat sa ating mga taga-subaybay at sa walang sawang suporta. Maraming salamat po. At again, i-apply natin yung mga natutunan kasi kapag knowledge lang, iba yun sa wisdom. Ang knowledge is narinig lang, nalaman, pero hindi in-apply. Pero kapag wisdom ay ina-apply yun. Napaka-importante na, kasi tayo lang din ng makikinabang, hindi naman yung kapitbahay natin o ibang tao. Tayo lang makikinabang una sa lahat, and syempre yung ating family. Kapag gawin natin yung mga health tips na to, na very practical, wala naman masyadong gastos, and tandaan natin, health is not by chance, it's a choice. Doc Edward, no? Sige Doc, yun, sa lahat ng mga followers, viewers namin dito sa Natural Healing Expert, magkita-kita ulit po tayo sa next, live, no? Next Wednesday po yun, same time, 3 p.m., same page. Punta lang po kayo dito para mapanood niyo po ulit yung next live namin, weekly live. So Doc, okay lang ba na ipag-pray natin yung mga viewers natin tsaka mga followers natin na dito sa ating Natural Healing Expert? Sige, pray po tayo. Pikit natin ating mga mata. Panginoong Ama na sumasalangit ka, maraming salamat sa lahat ng blessings na binigay niyo sa amin, sa mga health tips na natutunan at na naibahagi din namin sa mga tao. Kahilingan namin, Panginoon, na ang mga may sakit, matulungan namin at maging instrumento kami ng kagalingan nila. Dalangin namin, Panginoon, na mabigyan sila ng pag-asa na may totoong kagalingan galing sa inyo at sa natural agencies or sa nature. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga natutunan ay may apply at magkaroon ng choices na maging healthy living ang aming piliin sa pagkain, sa aming mga practices, sa aming pagtulog, sa aming mga exercises or activities. Piliin namin ang sumang-ayon or maging in harmony sa iyong mga health laws, sa iyong mga batas ng kalusugan. Tulungan kami, Panginoon, na maingatan itong katawan na templo ng banal na espiritu. Tulungan kami na maluwalhati namin kayo sa pamamagitan ng pag-iingat ng aming ng pinagkatiwalang katawan sa amin, Panginoon. Dalangin namin na pagpalain ang mga nakapakinig at sana ay ma-share din nila ito upang mas marami ang mabenepisyohan at maiwasan ang pagkaroon ng malalang sakit. Ito lang po aming dalangin, patawarin kami sa aming pagkulang pagkakasala. In Jesus' name, Amen. Amen. Doc, once again, thank you so much. And magkita-kits tayo ulit. So, let's continue spread natural healing. Stay healthy, stay informed, and see you next week. Thank you so much. Bye!